Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating online evangelism. At sa mga nanonood po, patuloy na inaanyayahan ko po kayo na itag, i-mention po ninyo ang inyong mga friends, relative, highlights, or kung sino pa man po na kakilala ninyo upang sa ganun po ay maabot din po sila at mapagpala ng salita ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, panibagong gabi na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay mapalakas sa gabing ito. Kaya naman po, humanap na po kayo ng place na kung saan is magiging komportable po kayo na magpuri at hindi po kayo madidistract na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, pasimulan po muna natin sa isang panalangin. Let's pray. Hallelujah. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa panibagong gabi na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord God, sa mga nasa online, Panginoon, upang mapapurihan ka, masamba ka, madakila, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Lord God. And right now, Lord, patuloy po kaming naririto, Panginoon, nagpapasalamat sa harapan ninyo, Panginoon, dahil panibagong pribilehiyo, Lord God, upang makapakinig po, Panginoon, ng iyong mga salita. At salamat, Lord, sa bawat pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa upang mapalakas, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. And right now, Lord, we are here, Panginoon, tunay, Lord, na karapat-dapat ka, O Diyos, na sambahin sa aming buhay. Dahil, Lord, Ikaw ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na kamangha-mangha, Panginoon, at Ikaw ang Diyos na pinakamataas at higit sa lahat, Panginoon. Kaya, Lord, ang aming pagpupuri, pagsamba, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang aming iaalay, Lord God. Hallelujah. And Lord, sa gabing ito, wala po kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang maranasan ka, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Linisin niyo po, Lord God, ang buhay at ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Kung meron man kaming mga nagawa, Panginoon, na hindi nagbibigay kaluguran sa inyo, sa oras na ito, Lord God, lumalapit kami sa inyo at humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawa, sa isip man, sa salita at sa gawa, Panginoon. And right now, Lord, continue to move powerfully in our midst, Father God. Hallelujah. Malayang-malaya po kayo, Panginoon. Nakatagpuin, ibuhos, O God, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Hindi man kami magkakasama, Panginoon, but still, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kayang-kaya ninyo nakatagpuin. You can extend your hands, O God. Hallelujah, kung nasaan man po kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. And Lord, sa oras pong ito, dalangin po namin, Panginoon, ang pagsama ninyo, Lord God. We acknowledge, Lord, that we are nothing without you, Father God. Kaya right now, Panginoon, continue to prepare our hearts, saturate our hearts, Father God, at patuloy, Panginoon, na kami ay sasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan sa gabing ito, Lord God. And we declare victory upon victory, Lord God, sa gawain pong ito. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. All the glory and all the adoration belongs to you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Diyos, handa po siya na ibuhos ang kanyang presensya, yung apoy na nagmumula sa ating Panginoon. Gustong-gusto po yun na iparanas sa ating Diyos. Kaya naman sa oras nito, let us desire na, Lord, pag-alabin niyo po ang aming puso sa gabi ito. Malayang-malaya po kayo, Panginoon, na palakasin ang buhay ng bawat isa na naririto, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. We wait for you, Father God. Sabay-sabay natin waiting. There must be more than this. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within. And there must be more than this. Spirit of God,
we pray, oh God, hallelujah. Lord, that your glory fall. And Lord, that your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. The Spirit of God fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. The Spirit of God fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Minsan pa, sabay-sabay natin uwitin. Come like a rushing wind. Come like a rushing wind. Roll a sweet power from on high. Yes, Jesus. And now set the captives free. Leave us abandoned to your praise. Sabay-sabay nating uwitin sa ating Panginoon. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. The Spirit of God fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. Let there be a passion for your name. The Spirit of God fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. The Spirit of God, won't you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us.
maging personal nating panalangin yan sa ating Panginoon. Fill up in our hearts, Lord. Stirring up in our hearts, Lord. Stirring up in our hearts a passion for our name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts a passion for our name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts a passion for our name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts a passion for your name. Stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts a passion for your consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. We claim it, oh God. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your, for the last time, consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Hallelujah. Yes, so God, have your way in our lives, Father God. Ang kalooban niyo, Panginoon, ang masusunod, ang magaganap, Panginoon, sa aming buhay, O God. Hallelujah. Continue to worship our God. Continue to bless the name of our Lord. Yes, O God. We lift your name on high, Jesus. We praise you. We glorify your name, Jesus. You are worthy, O God. There's no one like you, Jesus. Hallelujah. Yes, O God. Ang aming kalakasan, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo, Lord God. Hallelujah.
oh God. Thank you, Lord, for your consuming fire. Continue to sustain us, Panginoon, sa gabing ito. Malayang malaya kayo, Lord God, na mangusap, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Truly, Lord, that you are worthy, Father God. Ang lahat ng pagsamba, Panginoon, at pagpupuri, Lord God, ang lahat ng pagdakila, kalwalhatian, Panginoon, ay sa iyo lamang, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil naniniwala kami, Panginoon, sa gabing ito ay mayroon kang gagawin at mararanasan ka namin ng lubusan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming papuri at awitan, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Naway sa awitan pa lang ay tunay na mapag-alab na o nag-aalab na ang ating mga puso dahil ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay. Alam niyo po ba kahit true song, the lyrics itself, kapag nagministeryo ito sa buhay natin, powerful yon. So kapag ikaw ay umaawit, sumasamba, sumasabay sa mga awitin, ay merong nagpagkilos na ang Holy Spirit. Well, in fact, God is looking for a worshiper, a true worshiper. That's why if you have the opportunity, may panahon talaga na you are the one to worship the Lord alone. Pero may pagkakataon naman there is someone na mangunguna sa iyo sa pag-awit. So, praise God dahil patuloy na kahit sa awitin ay pwede tayong katagpuin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. At bago ako mag-share ng Word of God, ay nais kong munang i-mention yung mga kapatid natin na mga kasama natin ngayong gabi para naman ay ma-recognize natin sila at the same time may shout out man lang yung kanilang mga pangalan. So comment down your anything na pwede niyong i-comment dito para ma-recognize namin that you are with us sa ating live stream. So I would like to encourage you also na share, highlights, tag your friends. Dahil ang salita ng Diyos ay pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay, sino ang early bird natin ngayon? Ang early bird natin ngayon ay walang iba kundi si Roylyn. Magandang gabi sa iyo. Blessed evening. And ang ating pangalawa ay si Kuya Tony. Nasa Isultan Kudarat pa ito. So, di ko alam kung anong salita doon. Ang alam ko lang, maayong buntag sa iyong tanan. Di ko alam kung ano yun. Pero alam ko pagbati yun. So, naimbagarabi kung Ilocano. Yan, kaya Tony. And sino ba? Si Jude. Yan, highlight. Si Ate Raquel. Yan. Gandang gabi sa iyo, Ate Raquel. Sino pa? Si Ninang Belen. Yan. Good evening, everyone. Gandang gabi po. Si Sister Jennifer Dino Villarreal. Wow, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also, Mary Joy. Si Mary Joy Gabelo. Magandang gabi. Si Brother Jonathan San Pedro. Yan, magandang gabi sa iyo. Brother Jonathan. Si Anna Rose na nag-doubt ng kanyang mga friends, FB friends. And also si Edward. Magandang gabi sa iyo, Edward. Hindi ka nagpakita ngayon. Solo ako kanina. Now, praise God. At sa mga parating pa lang at babati, magandang gabi sa inyo. Hallelujah. Glory and honor to our God. Ngayon ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo ako sa pasimula. Genesis chapter 3. Ito ay tinatawag na the fall of man.
Genesis chapter 3, beginning from verse 1. Ngayon, basahin natin sa New International Version. May umhabol. Sino ito? Ano bang bigkas ito? Ile, Y yung simula. Monte. Magandang gabi. Di ko man ma-pronounce. Pero magandang gabi sa iyo, kapatid. At si Mariden Tugade. Yan, magandang gabi sa iyo. Okay. Genesis chapter 3 verse 1, sabi dito, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say, You must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not surely die, the serpent said to the woman. Verse 5, For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. They hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called to the man, Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Pinagpala na ang mga salita ng Panginoon. So, magandang gabi kay Amil. Ayan, estudyante natin yan sa discipleship sa C5. And si Pastor Daryl highlighting. Ganun din kay Ate Ruth. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Now, ang highlight po natin ay ang verse 9. Na kung saan, the Lord God called to the man, Where are you? So, ang title po ng message natin ngayong gabing ito is, Where are you? Kung tatanungin ko po kayo, malamang ang sagot nyo, Pastor, nasa bahay ako ngayon. Pastor, nasa trabaho ako ngayon. Pastor, nasa biyahe ako ngayon. Possible, tama ako sa mga sagot ko. Ano? Kami naman, nasa church. Now, ano pa ang kahalagahan ng tanong na ito, Where are you? Si Lord ay nagkaroon siya, tinanong niya si Adam and Eve, si Adam especially, nasaan ka? O nasaan kayo? Ito yung panahon na kung saan si Adan at Eva ay nagkasala na sa harapan ng Diyos. Kinain nila ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Ito ay ang forbidden fruit na huwag nilang kakainin. Or else, sabi ng Diyos, kapag kinain nila ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, sila ay mamamatay. Ngayon, ang nangyari, itong serpent, the old serpent, which is no other than Satan, ay nagkaroon siya ng pagkakataon to have time kay Eve. So, siya ay, ang pagkakadescribe ng salita ng Diyos dito sa serpent, ay crafty. Crafty yung pagkaka-describe sa old serpent. So, sa madaling salita,
nakapasok ang kaaway, bumagsak ang sangkatauhan. And nung makita nila na sila ay nagkasala, nabuksan ang kanilang pangunawa at nakita nila ang kanilang sarili na hubad. Sila ay nagtago, nagtakip ng kanilang kahubaran. At ang tinakip nila ay mga dahon. Now, ngayon, hinanap sila ng ating Panginoon. But, alam ni Lord kung nasaan si Adam and Eve. Itong tanong na ito, na tanong kay Adam and Eve, is not, hindi nagtatanong ang Diyos. This was not a question of location, but condition. Yung kondisyon nila sa harapan ng ating Panginoon. So, alam ni Lord kung nasaan sila. Kasi kung titignan natin, si Lord all-knowing. At siya mismo ang lumikha ng Garden of Eden. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na yon. Ngayon, pumasok na ang kasalanan. And sin broke intimacy. Bakit? Nagsimula nang magtago si Adam and Eve. Alam niyo, pag mayroon talagang kasalanan, nagtatago, ayaw magpakita. Bakit? Merong shame na tinatawag. Instead of confidence, shame ang kanilang naranasan. Kahihiyan. Well, lahat naman tayo, nahihiya tayo kapag nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Nahiya tayo dahil nagkamali tayo. Nahiya tayo, minsan nga yung iba ayaw na rin manalangin dahil pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat. Wala silang lakas ng loob na humarap sa Panginoon dahil sa kasalanan. Shame replaced confidence. Yung fellowship, magandang fellowship na replace ng fear. Nagkaroon na sila ng takot instead of fellowship. Kasama nila ang Diyos, si Adam and Eve, at kasama nila ang Diyos, nagkukwentuhan, but this time, they hid. Sila ay nagtago. So now, alam niyo itong, where are you na ito? The same question echoes today. Not to condemn, but to call us back. Para tayo ay ibalik. Saan? Sa relasyon, sa intimacy sa Panginoon. Kaya po, napakaganda na tayo ay lumapit instead of running, instead of hiding. Hindi wag na tayong makipagtaguan pa sa Diyos. Nung ako ay bata pa, usong-uso sa amin yan, yung tagu-taguan, maliwanag ang buwan. So, maging sa probinsya, at dito sa Manila, na marami akong tropa dyan sa Sojak dati, bata pa, mga grupo-grupo, may mga tagu-taguan na ginagawa. So, mahirap akong hanapin. Dahil umuwi na ako, di na talaga ako mahanap. Natutulog na ako, naghahanap pa rin sila. Well, now, si Lord, hindi nakipagbiruan, hindi siya nakipagtago-taguan. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay kanyang hanapin, gusto kang i-restore, gusto kang iayos ng ating Panginoon. Kaya nga po si Lord, naghahanap siya not to condemn, but to call us back. Kaya kung sa feeling natin, feeling mo, kapatid, malayo ka sa Diyos, pakiramdam mo, ikaw ay hindi natatanggapin ng Diyos. Ayaw mong magpakita, nahihiya ka. Minsan, hindi lang sa Lord tayo nahihiya. Minsan, pati sa kapwa natin, marami po tayong mga kapatiran na observe natin, na minsan lang hindi naka-attend sa church, nahihiya na. Minsan, tapos, pangalawa, nahihiya ng magpakita. Kasi, nung nakaraan, absent. So, now, ano ang dapat nating matutunan sa kalagayang ito, na lahat po tayo ay dumating sa tinatawag na pagkaalipin ng kasalanan. Dahil nga dumaloy ang kasalanan
sa atin nung nagkasala sila Adan at Eva. At pwedeng dumating din sa punto ng ating mga buhay na bumagsak pa rin tayo kahit tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior. Maybe nag-participate ka, you are active serving God, dumating pa sa point na you are on fire talaga, but nag-subside because of some reason. Alam nyo, na maganda na matutunan natin, alam ni Lord kilala niya tayo Kasi nga, wala naman talagang perpekto, wala naman talagang nakasunod ng lubusan sa kautusan at sa mga bagay na nasa salita ng Panginoon. Pero ganun pa man, again, where are you now? Ano na ang kondisyon ng spiritual life mo? Papayag ka ba na ikaw ay lubusang malayo sa Diyos? Papayag ka ba na lubusang ka na mahiwalay at ang buhay mo ay matuyot? Kasi ang hiwalay sa Diyos, ang buhay, kahit anong galing mo, kahit anong pwede mong sabing, gusto mong patunayan, alam nyo, time will come, ikaw ay manghihina. Ikaw ay ipapahiya rin ng Diyos. For the Bible tells us, apart from me, you can do nothing. So, where are you? Nasaan ka, kapatid? Ano ang kalagayan mo? Ikaw ba ay nagliliwaliw sa mundo? Ikaw ba ay naalipin ng bisyo? Ikaw ba ay alipin ng kasalanan? Ikaw ba ay nagwa-wonder sa buhay na ito? Or maybe you are struggling right now. Maybe nandun ka sa lowest point of your life right now. Now, again, going back to that question, ano man ang pinagdadaanan mo, nasaan ka man ngayon? Meron ka bang pag-iisip na kailangan ko nang lumapit muli sa Diyos? Meron ka bang sound mind to realize that nalayo talaga ako sa Diyos? So this time, Adam and Eve hid themselves. Nagtago sila. Pero praise God, God is gracious. Nahanap sila ng Diyos. Kaya alam nyo, hindi tayo makapagtago kay Lord. Kahit takbuhan mo siya, kahit magpakalayo-layo ka, ano man ang naging dahilan, pwedeng nalayo ka sa Panginoon dahil Kanya ka, nilikha ka niya, pinili ka niya. Hindi magbabago ang pagtawag ng Diyos. Hindi magbabago, hahanapin at hahanapin ka ng Lord. Mas maganda nga lang sana magpahanap ka na ng maaga. Mas maganda sana huwag ka nang makipagtagu-taguan at huwag ka nang makipaghabulan kay Lord. So, there are 3 things na gusto kong i-share sa inyo. Dahil nagaanap si Lord, supposed to be Adam and Eve ay nasa isang lugar na kung saan they are enjoying things. The provision, the presence of God, the peace in their hearts and minds. But they are in a place of fear. They are in a place of pressure. They are in the place of falling away. So, number 1 na gusto kong makita. So, since God is asking, where are you? First, be in the right place. Be in the right place. Si Adam and Eve, wala sila sa tamang lugar. Pero ganun pa man, hinanap sila ng Diyos. And that is what we call grace. Biyaya ng Panginoon. God initiates. Praise God. Si Lord ang nag-i-initiate. So now, under that, sabi dito ng Adam and his wife hid themselves from the presence of God. Take note, they hid themselves from the presence of God. Alam niyo, what is the right place? First, the right place is God's presence. The right place of God's presence. Yan yung tamang lugar. Kaya nag-fall ka, nagkasala ka, huwag kang tumakbo, huwag kang magtago, huwag pang magpakalayo.
lumapit ka sa Diyos. Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Go where God's presence is there, is working. Punta ka doon. Because in that way, you will be restored, you will be forgiven. Ayusin ka ng ating Panginoon. Kaya nga, the right place ay hindi magtago sa Diyos. Hindi yung mag-isolate. The right place is the presence, is the very presence of God. Huwag ka na magtago kay Lord. Bakit ka pa magtatago kay Lord? Alam na niya kung nasaan ka. May kausap pa ba tayo dyan, mga kapatid? Kaya huwag ka nang magtago. Lumapit ka na lang. That's the right place. And letter B, in the right place, mahirap kapag wala ka sa tamang lugar because there is danger of hiding. Ang kasalanan, yun talaga ang ginagawa niya. Sin always pushes you to hide instead of repent, instead of humbling down before God. So sin, ay tago mo yan. We hide. We excuse. Sa pamagitan ng marami tayong nakikitang mga tao na excuses na lang yun. Yung ginagawa nila. Busy yan. Blame, normal. Ang ginawa ni Adam, itong babaeng ito, na ibinigay mo sa akin. Ito namang si Eva, hindi ako. Si ano yun? Yung serpent yun. So, sometimes, we try to justify things. So, hiding is not the right place. God's presence is. Yung sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. So, wag na tayong magtago kay Lord. Ilapit mo lang ang sarili mo. So, the right place is the presence of God. And pinaalalahanan tayo that there is danger of hiding. There is danger. Kasi lalo kang madadry, lalo kang madidisturb, lalo kang madidisconnect sa Panginoon. So, don't hide. And also, the call to return. And ang maganda, nakita ni Lord si Adam and Eve. And what happened is that, tinawag sila ng ating Panginoon. So, hindi si Lord nagtago sa kanila eh. Anong ginawa ni Lord? Hinanap sila. Naglakad-lakad si Lord sa garden at tinawag sila, Adan, nasan ka? So, huwag nating i-avoid yung presence ni Lord. Kaya kung ilang beses nang kumakatok si Lord sa puso mo, sa buhay mo, wag munang pagsaraduhan si Lord. This is the best time to open your heart. The presence of God, the hand of God, ay nandyan to restore and to bless your life once again. Hallelujah. So, be in the right place, kapatid. Be in the right place. Marami tayong mga kapatid, minsan di mo makita. Nag-isolate, nagtatago, ayaw magparamdam. Kahit i-chat mo, hindi nagre-reply. Kahit online, hindi rin nagpapakita. Wala talagang pakiramdam, they choose to hide. Maybe they hide their emotions, mayroon silang sama ng loob, marami. Pero ganun pa man, hindi pa rin may kukumpara yung mga taong nasa tamang lugar kasi bakit sila yung kakatagpuin ng Diyos. Pag nagtatago ka, lumalayo ka, makakatagpo mo ba ang Diyos? So, be in the right place. Amen? Hallelujah. So, ngayong gabing ito, you are in the right place. So, just focus, listening to God's message tonight, and allow the Lord to touch your life. Allow the Lord to penetrate you once again. Amen?
And also, be in the right posture. Not just in the right place, but in the right posture. In verse 10, Adam said, I was afraid, so I hid. He answered, I heard you in the garden, narinig ko ang boses mo. Alam niyo, marami natatakot sa boses ni Lord, no? Natatakot sa tinig ni Lord. Alam niyo, ang Word of God, very powerful and very timely. Always yan. When you go to church, you will hear the message of God fresh. Kahit sa online, there will be word for you na galing kay Lord, para sa'yo. Ngayon, hindi dapat kinatatakutan ang tinig at ang salita ng Diyos. When you sin, don't retaliate. Don't resist the word. Huwag mong katakutan ang word. Ano ngayon kung ang tinig ng Lord ay medyo dumadagundong, parang fire and hammer sa buhay mo? So be it. Ang mahalaga, in puso mo. Your posture. When you receive, when you hear the voice, the word of God, dapat tama ang postura mo. Hindi yung familiarity, hindi yung prideful, hindi yung, ayoko yan. Ayoko nang makinig ng word of God, masasaktan lang ako. Lagi akong pinapatamaan ng gwapong preacher. Di ba? Lagi akong parang pakiramdam ko, ako lagi. Ayaw mo nun, mahal na mahal ka ni Lord. Ayaw mo nun, favorite ka ni Lord. Pag tinatamaan ka, ibig sabihin, kinakausap ka ni Lord. At dahil kinakausap ka ni Lord, gusto niya, baguhin ang buhay mo. Baguhin ang kalagayan mo. Dahil, syempre, mahal ka niya. Yun ang pinakamatindi doon. So, be in the right posture. So, buti na lang, sumagot naman si Adan at hindi lubusang nagtago. Natakot po ako. And maganda, aminin natin na you fear, you are afraid because you know that there is consequence. Ngayon, bear it. So be it kung merong consequence. Kaysa naman ikaw ay pinakamatinding consequence, mga kapatid, hindi yung mawalan ka ng provision, hindi sagutin ni Lord yung prayer mo. Ang pinakamatinding consequence ay ito, malayo ka sa presensya ng Diyos. Yun ang pinakamatinding consequence. Kaya okay lang na masaktan ka, okay lang na merong kunin si Lord sa'yo, wag lang yung kanyang presensya. When David sinned against God, in Isaiah chapter 55, sabi niya, cast not thy Holy Spirit from me. Alam ni David, as long as God is in him, God is with him in his journey, in his life, marerestore at marerestore siya. Makakabangon siya. Kaya isang prayer niya, nung panahon na yon, Lord, cast not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin yung espiritu mo sa akin. Unlike Saul, King Saul, the Holy Spirit departed. And because of that, there is no more peace. There is no more promise na para sa kanya. Wala nang provision para kay Saul. David, the presence of God is still nasa kanya because he is in the right posture. Adam also presented himself, inamin niya, admitted that I was afraid. So I hid. But lumutang pa rin siya. Nagpakita pa rin siya sa Panginoon. So now, what is the right posture? Ang nangyari kasi dito, from confidence to fear. So dati, ayos yung fellowship. Kaya alam niyo yung taong alam niyang maayos siya kay Lord. Pag nag-pray yan, very positive, very confident siya. May faith talaga yung kanyang prayer. Bakit? Alam niya eh. Pero yung mga taong merong pagkakulang, may pagkakasala, fear ang pumapalit. Kaya nga, sabi ko nga kanina, sometimes hindi na nagpipray yung iba
Kasi natatakot sila. Baka hindi naman sagutin ni Lord yung prayer ko. Yun yung iniisip ng iba. So what happened is that yung confidence niya napalitan ng fear. So, nawala na yung tamang posture. Before sin, napaka-open ni Adam. Walang tinatago. After sin, anong pumalit? Fear and insecurity. Alam niyo, fear is a sign. We are no longer intimate sa Panginoon. So the right posture here is that show up. Hallelujah. Ano bang nangyari? From covering to confession. Adam tried to cover himself instead of confessing. Ano yung mga self-made covering? Minsan, okay naman yung tinatawag na bumawi. Laging sinasabi yan sa mga kapatiran. Minsan, pastor, kulang sa devotion. Okay, sige, bawi ka. Bawi ka. Pero hindi yung bawi na parang magpipinintensya ka. Kundi bawi ka na, alam mo sa sarili mo, may na-neglect ka. So, lalo mong, ano yun na, Lord, gusto kong maging intimate sa'yo, kaya gusto kong bumawi. Di ba? So, dito ang ginawa nila, self-covering. Dati, they are covered by God. But, dumating yung panahon, dahil nga nasa kasalanan. Kasi alam niyo, pag ang tao na pumasok sa kasalanan, yung covering, nawawala eh. The heads of God's covering, the hand of God, ay nawawala. Kaya naman, let's confess our sin to God. And from pride to humility. So, ayon sa pag-aaral, marami ang nagsasabi that Adam, nung i-offer sa kanya yung fruit of the knowledge of good and evil, meron din siyang pride. Nag-take pride siya na parang gusto niya ring maging Diyos. Kasi yan naman ang pwedeng i-offer ng Diablo eh. Para kang maging parang Diyos. Dahil ang Diablo mismo, gusto niyang agawan ang Diyos. Pride ang tawag doon. So, the posture here is humility. By the way, yung letter A, yung fear, although there is fear, na kung saan takot na lumapit sa Diyos, pero there is one kind of fear na gustong-gusto ni Lord, and that is the fear of the Lord. Now, from pride to humility. Alam nyo, the right posture is fear of the Lord, confession, and humility. Aminin natin, Adam tried to justify himself, maging defensive. Pero alam ni Lord. So the right posture before God, hindi naman talaga yung maging perfect ka sa maraming bagay. But, being humble. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, mga kapatid. We are nothing without God. We need the Lord. Huwag tayong maging independent, but dependent sa Diyos. Amen. May kausap pa ba tayo dyan, mga kapatid? So, be in the right posture. Pag kinahanap ka ni Lord, hindi naman, well, tinanong sila ni Lord, anong nangyari? Bakit ganito? Bakit nagkaganyan? Pero, merong mas matindi pa rin yung restoring power ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. And now,
Panghuli, malapit, wala pala. Anong oras na? Oras na para matapos ang ating live stream. Pangatlo, be the right person. Kung ang Diyos, tinatanong ka, huwag ka nang magturo, ikaw talaga yun. Kaya kung ikaw ay nandito ngayong gabing ito, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Kaya kung hinahanap ka ni Lord, anong kondisyon ng puso mo, nasaan ang puso mo ngayon, nasaan yung dati mo, ikaw na yon. Huwag mo lang ituro yung iba. Huwag mo lang sabihin, the woman whom you gave, sa verse 11, yung babaeng ito kasi. O, di ba? Itong babaeng ito, nasisi na naman yung mga babae. Minsan, nananahimik lang yung mga babae. Hindi pala. Si Eva, hindi. Nakikipagdaldalan. Minsan talaga, aminin natin, talagang mga babae, mahilig makipagkwentuhan. Tama? So, now, be the right person. Minsan dami nating iniisip ng mga tao, sana si ganito, si ganyan. Ikaw na lang, kapatid. Magkaroon nga ng honest assessment sa iyong sarili. Where are you? Are you in the right place? Are you in the right condition sa iyong spiritual life? Again, gustong magturo itong si Adam ng masisisi. But the right person na gusto ng Lord is that take full responsibility. Huwag mo nang sisihin ng ibang tao. Si Eva, si Satanas naman. Eve blamed the serpent. Tapusin natin yung pagtuturuan. Minsan, alam nyo, nalalayo din sa Panginoon ang marami. Dahil sinisisi na, dahil kasi sa Kanya, nawala ako sa Panginoon. Dahil sa ganitong sitwasyon, kaya ako nanghina. At ayaw ko na sa Diyos. Iba, hindi tinugon yung prayer ko, kaya hindi na ako naniniwalang may Diyos. Marami pong mga ganyan na kanilang nagiging sisi para masabi na dahil sa taong ito, dahil sa dyablo, kaya ako nawala. Pero take responsibility. Aminin natin na meron tayong pagkukulang. Aminin natin naging mahina tayo. And in that way, the Lord will continue to move in our lives. So, another thing is walk in obedience. That's the right person God wants. Ang inutos lang ng Panginoon sa kanila ay just take care of the garden. Name the animals. Palaguin mo itong garden. Pero nagkamali sila. Hindi nila nasunod ang Diyos, kundi ang dyablo ang sinunod nila. Ngayon, sa bawat isa sa atin, the right person na hinahanap ni Lord ngayon is willing to obey. Sabi nga niya sa John 14:21, John 14 verse 27, if you love me, you will obey my commands. Hallelujah. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Wow, praise God. So the right person, ang mga anak ng Diyos, kayang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. And also, live, restored, and redeemed. That's the right person. Forget the past. Forget your failure. Forget the sin na kinabagsak mo. Bangon ka, since lumapit ka na sa Diyos. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Di ba? So if you confess, you are forgiven.
If you confess mula sa puso mo, with all your heart, you are forgiven. Pinatawad ka na. So, live, restored, and redeem. Yun na yun. Anong ginawa ng Lord sa verse 21? Dinamitan sila ng Panginoon. That is a revelational in Genesis chapter 3, verse 21. A revelation of what will Jesus do in the cross. And ay prophetic na kung saan there is someone na nag-sacrifice para damitan ang kanilang kahubaran. Kaya po mga kapatid, kung nag-struggle ka at pakiramdam mo hindi ka pa pinapatawad ni Lord sa iyong kasalanan, alam nyo, kapag nagsabi ka, Lord, forgive me, papatawarin ka ng Diyos. Kaya po, naway, mamuhay tayo na na-restore na ni Lord. Magpa-restore ka lang. Tinubos ng ating Panginoon. Hallelujah. So, si Jesus, once and for all, Christ died for us. Siya yung naging katubusan para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Balikan natin ang tanong, where are you? Ang Panginoon ay nag-iimbita. Nasaan ka man, ano man ang kalagayan mo, lumapit ka. Are you in the right place? Are you in the presence of God? Kung malayo, lumapit ka. Are you in the right posture? Kaya bang magpakumbaba? Kaya bang magsisi sa iyong kasalanan? Papatawarin ka ng Diyos. Are you becoming the right person? This is a time for your restoration. This is the time for intimacy. So for application, tapos na ako. Ang ating application, don't hide. Huwag ka nang magtago. Amen. In Jesus' name, huwag ka nang magtago. Pangalawa, don't blame. Huwag ka nang manisi. Huwag ka nang maghanap ng masisisi. And don't run. Kang tumakbo. Kundi lumapit ka, mag-U-turn ka, at lumapit ka sa Diyos. Kung sa tingin mo, ikaw yung alibughang anak, lumapit ka para ma-restore ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Salamat sa kanyang mga salita ngayong gabing ito. Father in heaven, thank you for your word. Thank you for inviting us once again na lumapit sa iyo. Na ilagay namin ang aming sarili sa tamang lugar na kung saan doon ay kami ay makakasumpong ng restoration, ng redemption, Panginoon. Kaya, O Diyos, kung meron po kaming mga pagkukulang, kung meron po kaming pagkakasala, once again, uproot all kinds of sin in our lives. Kung merong binhi na inilagay ang dyablo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord, continue to uproot and let that seed die right now. At ang binhi ng iyong mga salita ang siyang mabuhay sa amin. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, aming Diyos. Katagpuin niyo po kami, aming Ama, sa gabing ito. Kung sino man yung mga nanonood ngayon, ano man ang kondisyon ng kanilang buhay, maybe they are running away. They are wandering sa kanilang buhay. They are experiencing burdens. Sila ay nabibigatan, sila ay nahihirapan. Sila pa ay condemned. Father, I pray, stretch your hands right now. Kung sila man ay nasa putikan, kung sila man ay nalulunod na, but you save them, Father, I pray. Stretch your hands. Issues to them, and to each one of us, O God. Holy Spirit, kayo po ang siyang patuloy
na manguna. Patuloy na matagpo, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Yes, by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, I bind all the works of the enemy sa buhay ng bawat nanonood ngayong gabing ito. Maranasan ka nila, O Diyos, ang iyong kadakilaan, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kalapitan, O Diyos. At masumpungan din nila ang kapayapaan mo, kalakasan, kagalakan, everything. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, our Lord. Aming Ama, napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Purihin ka. All the glory, praises, adoration, thanksgiving to you alone. Hallelujah. Ngayon din, blessing upon blessing to your people. Provision upon provision. Healing sa mga may sakit at karamdaman in Jesus' mighty name. Receive your healing right now. Receive transformation, new life, new beginning in the name of Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, aming Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. We love you, Lord, and we thank you. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa live stream na ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory. Kung kayo po ay napagpala, hinipo ng Panginoon ngayong gabing ito, feel free to message us and also share din itong live stream na ito para marami din ang mapagpala. So ang inyong muli, kamanggagawa, kapatid sa Panginoon, Pastor Ian, at yung mga laging kasama tuwing Huwebes, yung mga si Vincent na hindi nyo nakikita, si Joshua na lagi nyong nakikita, at si Rosalie na lagi nyong nakikitang nagpapakanta. So, praise God and shalom mga kapatid.